Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang araw mga kapatid, ako po si Sis Joanna Caradescaya ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programa Tinapay Mula sa Langit, pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang lubusan naming maintindihan ang iyong salita. Maging kalakasan namin ang iyong salita na aming matututunan at ito'y magiging gabay namin sa araw-araw. Tinataas po namin ng papurit pagdakila sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay matutunghayan po natin ang Joshua chapter 19 verse 27 to 28 na pinamagatang The Boundaries of Asher's Territory, second section po. Tayo po'y bumasa sa libro ni Josue, verse 27. Sa pasilangan naman, ang hanggan ay nagtungo sa Bet-Dagon at sa pahilaga, nagdaan sa gilid ng Zebulun at sa kapatagan ng Jephthahel, patungong Bet-Emek at Neiel at nagtuloy sa Kabul. Verse 28 po. Saklaw pa rin sa gawing hilaga ng Ebron, Rehob, Hamon, Kana at hanggang sa dakilang Sidon. Salamat po sa salita. Ang mga talatang ito ay naglilista ng mga pangalan ng lugar na nagsisilbing palatandaan upang tukuyin kung saan nagsisimula at nagtatapos ang teritoryo ng tribong Asher sa iba pang mga tribo at rehiyon. Binanggit din po rito ang pagliko ng hangganan patungong silangan dumaan sa iba't ibang lugar tulad ng Bet-Dagon, tumama sa teritoryo ng Zebulun at sa libis ng Iptahel. Pagkatapos ay umakyat ito sa hilaga, dumaan sa mga lugar tulad ng Bet-Emek at Neiel at dumaan sa Kabul. Nagtuloy ito hanggang sa Abdon, Rehob, Hamon at Kana hanggang sa dakong Sidon. Kung titingnan po natin, ipinapakita lang po ito ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang pangako na bigyan tayo ng tirahan. Hindi lamang po tayo, kundi po ang tribong Asher at iba't iba pa pong tribo. Ang pagiging detalyado ng paglalarawan ay mahalaga para sa legal at praktikal na pag-aari ng lupat ng bawat isa. Ang Joshua 19 verse 27 to 28 po hindi lamang isang listahan ng mga lugar at hangganan. Ito ay naglalaman ng mahalagang araw tungkol sa karakter ng Diyos at kung paano ito nauugnay sa ating buhay. Ang mga detalyadong talata ng paghahati ng lupin ay nagtuturo sa atin ng pangunahing aspeto ng pagiging tapat ng Diyos. Ano po yung mga aspeto nito? Ang para po sa akin, ang aspetong ito ay ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at katiyakan. Ang pagtatakda ng detalyadong hangganan at teritoryo para sa tribo ni Asher ay nagpapakita ng lubos na katapatan at pagiging masinop ng Diyos. Nagbibigay po siya ng tumpak na pamana. Pagiging kontento sa aming hangganan. Pag-contentment po. Ang bawat tribo ay tumanggap ng isang itinakdang hangganan o teritoryo na para sa kanila. Ginawa ito ng Diyos para tayo matutong makontento sa mga hangganan na itinakda niya para sa atin. Ito man ay about sa family, sa work, or mga limitasyon natin na hanggang saan ang kakayahan po natin. Sa halip naman na maghanap o mainggit tayo at tinuturuan naman po tayo ng Diyos na makita natin ang kagandahan at layunin sa lugar na kung saan niya tayo nilagay. Kumbaga, the term is be content and make the most out of it. Kasi kailangan bawat mananampalataya ay maging kontento sa ibinigay ng Diyos. At dapat pagyamanin mo ito ng mabuti. Kung ano ang binigay sa iyo. Kung binigay sa atin ang pagiging musikero, palaguin po natin. Pag binigyan tayo ng pagiging sports, sa sports tayo, dapat maging atleta tayo. Ako po tayo sa pangatlo naman, ang pangangailangan para sa kalinawan at direksyon. Batay sa talata po, nakalista ng malinaw ang mga palatandaan na nagsisilbing gabay sa tamang direksyon. Kasi may mga direksyon siya, pahilaga, dumaan sa gilid, di ba? Akmang-akma po, mayroon po siyang detalyadong signs, palatandaan
lagi nating hiniling sa Diyos ang kaliwanagan ng direksyon. Tama po ba? Kasi kung titingnan po natin ang kanyang salita at banal na espiritu ang ating mga palatandaan na gumagabay sa atin upang hindi tayo maligaw. Dahil si Lord, siya lang naman ang nagigib directions. Oops, hindi ka pwede dyan. Magpaparamdam po siya. Tama po ba? Or bibigyan niya tayo ng anointing na may clearance or gagamit siya ng isang tao or bagay para huminto tayo sa mga maling gawain natin. Baga may pumipigil pa rin sa atin. Siya bali ang nagdadirect pa rin po sa atin. Si Lord through His words and the Holy Spirit itself. Katiyakan ng katuparan. Yes po. Dahil sa paghati-hati na yan, kung titingnan po natin, noon pa man, sa unang version pa, sa unang book pa po, pinangakuan na po tayo ni Lord ng lugar, ng pamana, na mapupunta po tayo sa promised land. Dahil nga po matitigas ang ulo natin, mga tao, ay nagkawatak-watak tayo. Pero never niya pong kinalimutan until now. Binibigyan niya po tayo ng direksyon, katiyakan na mapupunta tayo sa kanyang pangako. Pangakong eternal, pangakong land, or kung ano man ang pangakong binigay at hiniling natin sa Diyos. Pinangahawakan kasi natin ang pangako ng Diyos para sa atin at naniniwala po ako na tinutupad at tinupad na po niya. Sadyang lumilis ng po tayo. Ang kanyang kalooban ay ganap at tapat. Ito ay magpapatibay sa atin sa pananampalataya. So every time po na humihiling tayo, we don't seek for money. We need to seek the guidance itself na nandyan si Lord para sa atin. At lagi po siyang nandyan sa atin. Sa huli, ang Joshua chapter 19 verse 27-8 ay nagtuturo na ang Diyos ay mas tapat kaysa sa anumang mapa o ginuhit ng tao or yung mga humbahamba na yan na nilalagay. Kasi alam niya ang ating simula, ang ating teritoryo at ang ating wakas. Salamat po sa pakikinig at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na natutunan namin ngayong umaga na to. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos ng katiyakan, kaayusan at katapatan sa bawat pangako. Bigyan niyo po kami ng biyaya upang matuto kaming makontento sa sarili namin hangganan ng inyong itinakda sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng kalinawan sa bawat direksyon na aming tatahakin. Tulungan niyo po kaming magpatuloy na magtiwala sa inyong pangako dahil alam namin na ang iyong plano ay perpekto at tumpak. Ama, ingatan niyo po kami palagi. Itinataas po namin ang lahat sa inyong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos. Muli niyo po kaming samahan bukas sa programang Tinapay Mula sa Langit at maaari niyo rin pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. Isang mapagpalang umaga sa lahat. God bless po.